the glory of the Lord, a great high priest whose name is love. My life is written on his heart, majestic is our God. Awake my soul and bring him praise. Bow down before the Lamb of God. My soul is purchased by his blood, majestic is our God. To you our hearts are open wide, and no one here can hide from your great love. For you are worthy of it all, Christ Jesus glorified. Because our sinless Savior died, and he rose from the dead, my sinful soul is free. By grace and grace I'm saved, Christ Jesus paid it all. Christ Jesus paid it all. Awake my soul, awake my soul, and bring him praise. Bow down before the Lamb of God. My soul is purchased by his blood, majestic is our God. Oh, to you our hearts are open wide, and no one here can hide from your great love. For you are worthy of it all, Christ Jesus glorified. Oh, because our sinless Savior died, and he rose from the dead, my sinful soul is free. Oh, by grace and grace alone I'm saved, Christ Jesus paid it all. Oh, Jesus, let every heart and soul rejoice. We welcome you with praise. We welcome into your name. Exalt your name with highest praise. Christ Jesus glorified. Christ Jesus glorified. Oh. To God be all the glory. To Christ be all the glory. To you, Lord, oh God, to you
Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Bago po tayo dumako sa ating pag-aaralan, tayo po muna ay sumaglit na manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, kami po ay lumalapit sa inyong banal na harapan at humihingi po ng gabay, lubos na maunawaan ang inyong pong mga salita na pinagkaloob mo po na talakayin namin sa umagang ito. Nawa ito po'y magsilbing aral sa amin. Tulungan mo po ang bawat isa na maintindihan ang gampanin ng isang lingkod ng Diyos. Salamat po sa pag-iingat niyo po sa amin sa araw-araw. Patuloy po na ikaw lamang ang mataas at madakila sa aming buhay. Maraming salamat po, aming Ama. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pa rin po ay nasa Book of Exodus at ngayon po ay nasa Exodus chapter 28 na po tayo. Ang kasuotan ng mga saserdote. Ito po ay matatagpuan sa 28 verses 1 to 5. Sa kabanatang pong ito ay pinatawag po ng Diyos sina Aaron at ang mga anak po nitong lalaki upang maging saserdote po niya. Binanggit po dito na pinagawan po ng Diyos sina Aaron ng kasuotan po sa itinalagay niya pong gagawa nito. At yung gagawa po nito ay hindi lamang po ordinaryo, kundi siya po ay pinagkalooban ng Lord ng kaalaman sa aspeto ng paggawa po ng magandang kasuotan. Ang mga kasuotan po ay hindi po basta-basta lamang. Ito raw po ay dapat magmukhang kagalang-galang at magandang tingnan. Nabanggit din po kung ano po yung mga materyales na dapat gamitin sa paggawa po ng kanilang kasuotan. Maihahalin tulad po natin ito sa ating panahon ngayon na bilang mananampalataya o tinawag po ng Panginoon, kailangan po ay maayos po ang ating kasuotan or ang ating pananamit at hindi po basta-basta lamang ang ating isinusuot sapagkat tayo po ay humaharap sa ating Panginoon at sumasamba po sa Kanya. Exodus 28 verses 6 to 30 naman, nakapaloob po dito ang ephod. Ang ephod ay may mga materyales na naayon sa sukat ng mga gagamitin. Ang ephod po ay hindi lamang kasuotan, bagkus ito po ay may mahalagang simbolo para maalala po ni Yahweh ang 12 lipi ng Israel. Sa Exodus 28 verses 15 to 30 po ay nakapaloob naman po dito ang paggawa po ng pectoral. Ang pectoral po or sa English ay breastplate, ito po ay ginamitan po ng 12 mamahaling bato at ginto na sa bawat isa daw po ay nakaukit ang pangalan ng lipi ng Israel. Kung saan kapag si Aaron po ay haharap sa Panginoon, ito po ay kanyang suot-suot na nakatapat po sa kanyang puso. Sa huling topic po ng Exodus 28, sa verses 31 to 43 po, dito po ay nakapaloob po ang iba pang kasuotan ng saserdote. Sa ephod po na kasuotan ay may karagdagang ipinagawa po ang Panginoon. Pinalagyan niya po ito ng mga kampanilya at palawit upang sa pamamagitan po ng mga tunog po nito ay malaman po kung buhay pa po ang saserdote. Ito po ay nabanggit noong Sunday na isinare po ng ating pastor dito. At nasabi rin po sa kabanatang ito na pinagawa rin po sila ng abito para po sila'y maging kagalang-galang at magandang tingnan. Sa pagtatapos po ng ating napag-aralan ay marami po tayong mapupulot na aral, lalo na po sa ating kapanahunan. Una po ay sumunod po tayo sa mga ibinibigay na instruction sa atin ng Panginoon. Pangalawa po ay huwag nating baliwalain ang kanyang mga utos po sapagkat ang Diyos po ay
very detailed sa kanyang pinapagawa sa atin. Hindi po natin dapat ito binabasta-basta. At ang pangatlo naman po ay yung kahalagahan or value po ng ating kasuotan. Sa tuwing tayo po ay haharap sa dapat yung maayos, yung the best at kalugod-lugod sa kanya. At dapat po yung presentable tayo tingnan. Amen po ba? Salamat po sa inyong pakikinig. Nawa po ay na-bless po kayo ngayong araw.